Hello po, greetings mga kababayan. Hari naman sa mga oras nito, kayo at inyong mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan. Ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program niyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, let us na proceed dito sa ating discussion. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman po sa cancellation o revocation ng isang donation. Okay? Tandaan po natin, ano ba ang bago tayo magpatuloy, no? Ano bang ibig sabihin ng donation? Pag donation po, ibig sabihin, tayo po, no? Ang donor o nung nagbibigay, ay nagbibigay po siya ng property, no? This could be either a personal property or real property, no? Sa ibang tao. Kaya in consideration of his love and affection. Ibig sabihin, wala pong bayad, no? Kaya donate na lang. Okay? So, ang sulat nyo sa atin ni Virginia de la Cruz, no, sabi niya, after 10 years ko na po na-donate sa bayaw ko yung bukid. Okay, donate niya. Kaya lang po pa rin, kaya lang po ako pa rin po ang nagbabayad ng tax. Ayaw niyang magbigay ng pambayad ng tax at sa pagpasukat na sa property na donate ko. Okay? Pwede bang bawiin? Alright. So, well, una, tingnan niyo muna kung ano man nakalagay doon sa inyong donation. Okay? Ano bang terms and condition doon? Okay? Kasi ang isa sa mga grounds for the revocation of the donation is yung for non-compliance of the terms and condition of the donor. So tingnan niyo doon kung ano man nakalagay. Okay? So kung nakalagay talaga doon na siya na magbabayad ng tax, hindi niya sinunod. But the fact na binigay ninyo ng yung kasi 'pag nag-donate tayo, the moment mayroon ng acceptance, yung written acceptance yung donee, abay nilipat na yung nilipat na yung ano, yung ownership ng property. Siyempre 'pag nilipat na yung ownership ng property, ang obligasyon ng bagong owner ngayon is magbayad ng tax o amilyar, okay? Kasi 'pag ginawa ito, yung donated property might be auction, no, by the local government, marimata. Nawala na tuloy yung property, no. Ito pong concern sa atin ni Madam Virginia de la Cruz, no. So ang gagawin ninyo is, okay, go back to your deed of donation ninyo, kung ano man nakalagay doon. Now, in the absence of that, okay, check ninyo, nagkaroon ba ng written acceptance, no? Written acceptance here, si Donnie, yung inyong bayaw. Kung wala siyang written acceptance, ibig sabihin niyan ay parang hindi pa kayo gumawa ng donation because walang written acceptance eh. Okay? So, and third, since since kayo pa rin na nagbabayad ng tax, it follows na ito'y maaaring hindi pa na-register sa Register of Deeds. Kasi kung ang nakalagay doon kung ito ay naka-registered na, it follows na dapat ipinapalitan din ng inyong bayaw yung tax declaration certificate doon sa binigay niyong lupa at ipangalan sa kanya ito. At siya na ngayon ang magbabayad ng amilyar. The fact na kayo pa rin ang nagbabayad ng amilyar, kayo pa rin ang na-burden, no? Binigay na nga ninyo, kayo pa rin nag-burden at ayaw naman niyang gumastos din sa pagsukat na sa property, no? So, ano daw pwedeng gawin? Well, yung sinasabi nga natin, you can have this donation revoked. Okay? I-revoke ninyo. Kung nagkaroon na ng completion na, kung ibig sabihin ay nagkaroon ng acceptance ang inyong donee. Kung hindi pa, so mag-file po kayo ng petition sa korte for the revocation of the deed of donation that you have executed in favor of your bayaw or your sister or brother-in-law po ninyo. Okay? For violation of the terms and condition of your donation, at saka for being ungrateful kasi one of the grounds for the revocation of donation is the ungratefulness of the donee. Walang utang na loob, binigyan na nga, na binigyan mo na. At ikaw pa ngayon ang pinagbabayad ng amilyar, no? Hindi ba? For the last 10 years, hindi naman makatarungan yun. So yes, you can get in touch with your lawyer and file a petition in court for the revocation of deed of donation. Ngayon, kung hindi pa naman
wala naman written acceptance, no? So, hindi yun ire-register din po ng Register of Deeds. So, if there is no written acceptance, that means na hindi pa po perfected ang inyong donation. Okay? So, you get in touch with your lawyer para mabasa po ng inyong abogado kung ano ba talaga ang nakalagay doon sa inyong deed of donation na yan. Okay? But based on your narrative, ay kung wala pang acceptance, written acceptance ang inyong bayaw at nagkaroon siya ng violation dito, no? Sa terms and condition, or kung hindi maliwanag, the fact na hindi siya grateful sa inyo because despite of the fact that you already donated, no, uh, to your bayaw, no, to your brother-in-law, sister-in-law man ito, that piece of land ay wala siyang sense of gratitude because you are still being put into the burden of paying these taxes, nandyan sa iyo pa rin, no? Notwithstanding na supposedly nailipat na sa bayaw ninyo ang ang nasabing lupa, okay, sa bukid. Okay? So I hope nasagot po natin ang katanungan sa episode nito ni Virginia de la Cruz. All right? So, okay, proceed now sa ating ibang concerns. Oh, by the way, no, bago tayo magpatuloy, I would like to make use of this opportunity uh, to to spread the good news, no, na ang Batas Pinoy po meron po tayong Facebook account. Bago pala po nabuksan ito, and as of this very moments, mabibilang pala po sa daliri po ang ating mga followers, no? So kung meron po kayong Facebook account, it will be more convenient sa inyo na i-follow po nyo ako ron. Of course, paki-like din po, paki-share din po yung ating mga comments po natin doon. Sa comments po, section ng ating Batas Pinoy page, no? Sa abot po ng ating makakaya, ay sasagutin po natin ang inyong mga katanungan. No? So, sa Facebook page po ng Batas Pinoy sa comment section po. Okay? Maraming salamat. Okay? And then, of course, I would like to make use of this opportunity sa mga subscribers, viewers, and likers po natin sa YouTube. Thank you very much sa walang humpay niyong pagsuporta because of your support, no? Ay nagbibigay po kayo ng inspiration, na motivation sa iyong lingkod na ipagpatuloy pa ang ating advokasya, na mapalawig pa natin ang ating reach, no, sa ating mga kababayan, kaibigan, maaaring kamag-anak ninyo, mga viewers po natin, upang sila rin ay mayroong oportunidad na matutunan po sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin lagi ay lamang na ang may alam sa batas. So sa mga subscribers po, sharers and likers, marami pong salamat. And of course, kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, because sabi po ng datos ng YouTube ay more than 60% po ng viewers po natin ay hindi subscribers, ay hindi naman po siguro kalabisan, no? Pag ako po ay hihirit po sa inyo ng isang subscribe, isang share, and like lang po. Paki-hit lang po ang subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, pati na rin yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat and God bless.